naiisip mo na ba kung paano ka paano ka ba talaga lalago sa pananampalataya mo? Kasi madalas parang ang akala natin nasa pagsagot 'yan, eh, 'no? Pero paano kung ang susi pala talaga ay nasa, pagtatanong? Mula sa mga source na binigay mo, mga articles 'to at notes tungkol sa Christian discipleship, parang maganda nating silipin itong madalas makalimutang kapangyarihan ng mga tanong. Oo. Kasi sa mundo ngayon, parang gusto lagi natin sigurado, di ba? Gusto may mabilis na solusyon, so hinahanap natin agad yung sagot. Pero tila iba yung naging paraan ni Jesus. Kaya ang misyon natin ngayon, parang alamin natin kung paano yung pagtatanong, hindi lang yung pagsasagot, ay pwedeng magbukas ng pinto para sa mas malalim na pagbabago. Magandang punto yan, ano? Tatalakayin natin yung mga ideya mula sa mga materialma kung bakit nga ba ang isang tanong na ginagabayan ng Espiritu ay maaaring mas mabisa pa. Mas mabisa kaysa sabihin na nating napakaraming payo o sermon. Silipin natin yung mga halimbawa mula sa Biblia, tapos yung teolohiya sa likod nito, at syempre ilang praktikal na paraan para magamit mo ito sa pang-araw-araw mong uhay. Sige, sige. Umpisahan natin dun sa hamon. Kasi sabi dun sa notes mo, madalas daw ang turing natin sa spiritual growth ay parang pagpuno lang ng timba. Parang buhos lang ng kaalaman. Pero meron daw mas magandang paglalarawan dyan. Parang pagsisindi ng apoy sa gitna ng kampo. Hindi daw ito sa direktang pagtuturo, kundi sa pag-usbong ng kuryosidad. Gamit ang tanong. Oo, tama. At binabanggit nga dito na may panganib kapag puro sagot ang hinananap natin. Kasi maaari kasing maging mababaw lang yung pagbabago. Hindi tumatagos. Yung pagtatanong, sa kabilang banda, parang nag-iimbita sa personal na pagtuklas. Nagkakaroon ka ng, ano ba to, parang ownership sa pananampalataya mo. Hindi ka lang basta tagatanggap ng info. Umano. Tapos, nakakagulat din pala, ayon sa sources mo, na ang Diyos mismo ay nagtatanong din pala. Oo. Yung unang tanong niya sa Genesis 3:9, nasaan ka? Hindi naman siguro dahil hindi niya alam kung nasaan sina Adan at Eva, tiba? Malamang hindi. Sinasabi dito na parang spiritual diagnosis daw yun eh. Isang pag-imbita sa ugnayan, sa pag-amin, hindi parang GPS na, "Uy, anong location mo?" Exactly. Hindi siya information gathering lang. At si Jesus, grabe mahigit 300 na tanong daw ang naitala sa Gospels na galing mismo sa kanya. Mga tanong tulad ng, sino ako ayon sa sinasabi ninyo? O yung sa lalaking lumpo, di ba? Nais mo bang gumaling? Ayon sa isang source mo, ginamit niya raw yung mga tanong na parang, surgical instruments. Surgical instruments. Teka, Oo, hindi para kumuha lang ng datos, kundi para parang operahan yung puso. Gisingin yung tunay na pagkatao, tsaka ilantad yung mga nakatagong idolo sa puso natin. Hindi raw ito tanda ng pagdududa o mahinang pananampalataya. Bagkus parang lupa ito kung saan pwedeng tumubo ng mas malalim yung pananampalataya. grabe pala. Surgical instruments. Hindi lang siya pang-usisa, pang-opera talaga ng puso. Ang lalim nun. Ganun nga. At hindi lang ito basta, alam mo yon, technique lang. May teolohiya pala sa likod nito. Sinasabi sa mga material mo na ang pagtatanong daw, reflection siya ng pagiging relational ng Diyos. Yung tinatawag na Trinitarian impulse. Yung Diyos mismo, bale isang komunidad na laging nag-uusap, nagtatanungan. Tapos, yung pagtatanong, pagpapakita rin daw ng paggalang sa ating kalayaan, yung agency natin, yung kakayahan nating pumili. Hindi siya namimilit, di ba? Nag-aanyaya siya sa dialogo. Gets ko. At dahil nilikha tayo sa kanyang wangis, yung Imago Dei, natural daw talaga sa atin ang mag-usisa. Interesting yun. Sabi pa nga, yung kuryosidad na ginagabayan ng Espiritu Santo, hindi raw yun chismis, kundi parang banal na paggalugad. Isang spiritual gift, kumbaga. Oo, interesting, di ba? Kaya ang natural na kasunod na tanong, at baka ito rin ang tanong mo ngayon, paano natin ito magagamit sa pang-araw-araw? Paano ba to? Jesus. Meron. Isa na rito ang sabi, magtanong ka para tumuklas, hindi para mang-corner o manermon. Alam mo yun? Okay. Halimbawa daw, imbes na yung tanong na, o bakit hindi ka na nagsisimba?
na parang may judgment agad, no? Mas maganda daw itanong yung kumusta ang naging karanasan mo noon sa simbahan. Mas bukas. Oo nga. Mas malumanay pakinggan. Hindi depensibo agad yung dating. Ano pa? Tapos, pumasok daw sa usapan ng may banal na kuryosidad. Yung layunin mo talaga is matuto, hindi agad magturo. Makinig mo na, at higit sa lahat, maging sensitibo daw sa bulong ng espiritu. Kasi minsan, yung pinakamahalagang tanong, hindi mo naman pala plinano, bigla na lang darating. May kwento nga dyan sa notes mo tungkol sa isang mentor, may kausap siyang professional na parang, mahid na spiritually. Oo, nabasa ko yun. Ang simple lang nung tanong niya, ano ang pinaka-namimiss mo tungkol sa Diyos? Yun lang, isang tanong lang. Pero yun daw yung nagpapabago ng lahat para sa taong yun. Mas tumagos pa raw yun kaysa sa mahabang paliwanag o sermon. Wow! Ang lakas nun ano? Ano ang pinaka-namimiss mo tungkol sa Diyos? Napakasimple pero grabe napaka-personal. Malinaw nga sa mga nabasa natin. Ang tamang sagot, oo, maaring punuin ang isip natin ng informasyon. Pero yung isang tanong na galing sa espiritu, kayang gisingin yung natutulog na kaluluwa. Kaya siguro bilang pangwakas na iiwan natin sa iyo na nakikinig, itong isang pag-iisipan. Ano kayang tanong ang ibinubulong ng Diyos sa iyo ngayon? Isang tanong na baka masyado kang naging abala para mapansin o baka masyado kang naging kampante sa mga sagot mo para ito marinig. Payo lang, huwag mong madaliin ang pagsagot. Hayaan mo munang yung tanong mismo ang gumawa ng pagbabago sa loob mo. Dahil baka sa tanong na iyon, maririnig mo ang alingaw-ngaw ng kawalang hanggan.